Ang paksa po natin ngayon ay medyo maintriga para sa iba. Pero sa mga mananampalataya, hindi nagaano yan. Ang title mga kapatid ay Hindi Aksidente ang Kasarian. Disenyo, hindi desisyon. So tungkol ito sa gender o kasarian. Kaya sabi ko, medyo sa iba, controversial to at medyo masakit sa tenga. Pero mga kapatid, lalo na yung mga bisita natin na ngayon palang makakapakinig o sa sino man na may share ang video ito, naway makinig tayo mabuti. At naway maunawaan ninyo ang aming layunin. Ito'y para sa ikabubuti po ninyo. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ito kasi yun mga kapatid. Bago tayo pumalaot, nais kong linawin ang isang bagay. Para naman ay maunawaan tayo ng mga hindi natin kakilala, lalo na kung first time pa lang na makikinig ng ganitong message. Ang mensaheng ito mga kapatid ay hindi para manghusga o para humatol. Hindi tayo judgmental at ayaw natin maging judgmental. Hindi ito para manghamak, manginsulto. At lalong hindi para mayroon tayo ma-pinpoint ng mga tao at sasabihin natin sa kanila na ikaw ang problema. Hindi po ganun. Masama ho yun. Lahat tayo, anuman ang ating pinagdadaanan, ay nangangailangan ng liwanag ng salita ng Diyos. Sa panahong ito mga kapatid, maraming usapin tungkol sa gender o kasarian. May sari-saring karanasan. May mga taong may malalim na pinagdadaanan, lalo na yung mga nai-involve dyan. May mga sugat na hindi nakikita na iba. Kaya kung minsan na hindi sila maunawaan, tayo nauunawaan natin. Bagamat hindi natin sinasang-ayunan, ay nauunawaan natin. At nais nga talaga natin ang approach ngayon. Talagang iniisip-isip ko, pinagbubulay-bulay ko, kailangan maging apologetic ako. Ibig sabihin, iwasan ko ang tonong panunuligsa. No? Ayaw natin na lumabas na tumutulig siya tayo o mahatol tayo. Alam mo kapatid, kung ikaw ay naririto ngayon, ano man ang iyong pagkakakilala sa sarili mong gender, ano man ang iyong gender preference kung tawagin, ano man ang iyong nararamdaman, maaaring tutol ka sa lesson na ito, o ano man laban na nasa loob mo. Nais kong iparating sa iyo. Ikaw ay napakahalaga. Ikaw ay nilikha ng Diyos. At karapat dapat ka, entitled ka na marinig mo ang katotohanan na may paggalang. Hindi lang may paggalang, may pag-ibig. Kaya dito magdadaan-daan tayo sa pagsasalita. Iiwasan ko po hanggat sa makakaya natin na magtonong para bagang nagagalit. Minsan mga kapatid, naididiin ko ang salita na pagkakamalan tayo nagagalit. Hindi po tayo nagagalit. Never na nagagalit tayo sa ating pagtuturo. Nagagalit tayo sa maling aral, pero ayaw natin makasakit ang damdamin hanggat makakaiwasan. Dito nga, ayaw natin masaktan ang damdamin ninyo kung kayo man ay merong ibang gender preference. Ang pag-uusap natin mga kapatid, ay hindi opinion ko. Hindi rin opinion ng simbahan ito. Ang pag-uusap natin ay, kasi hindi naman mahalaga opinion eh. Ang gusto natin katotohanan. Maganda yung opinion kung tama. Pero para makasiguro tayo, pag-uusapan natin ito mula sa malinaw na pagtuturo ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano ba talaga, mga kapatid, ang tungkol sa kasarian. May pagtuturo ba ang Biblia tungkol dyan? Meron po, mga kapatid. Hindi tayo lalapit sa paksang ito na may galit. Lalapit tayo na may bukas na Biblia at bukas na puso at open mind. Bukas ang isip. Dahil kung ang Diyos, ang ating may likha, ang may lalang sa atin, siya ang may pinakamalinaw ng paliwanag kung sino talaga tayo at kung anong plano niya sa atin. Total, nilikha tayo ng Diyos eh. Dapat siya ang konsultay natin. Kaya inihiling ko sa inyo mga kapatid, pakinggan natin ito hanggang dulo. Huwag kayo maiinip.
Hindi para patunayan ang aking sarili, kundi para maunawaan ang disenyo ng Diyos. At maniwala kayo, ang katotohanan ng Diyos ay laging kasama ang kanyang biyaya at pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung nais nating maunawaan ang isang bagay, ano bang ginagawa natin? Ginagawa natin ay tinatanong natin kung sino may gawa nun. Halimbawa, mayroong isang bagong produkto. Usually, paglabas ng bagong produkto, ipinaliliwanag ng kung sino nag-produce nun o sino naka-invento nun, kung para saan ba yan. Ganon din tayo mga kapatid. Kung nais nating malaman ang layunin ng isang bagay, lalo na patungkol sa kasarian, tanungin natin yung nag-design sa atin. Tanungin natin yung lumikha sa atin. Yung gumawa sa atin, ang Diyos. Ang Diyos ang lumikha. Ano ba sinasabi ng Diyos tungkol sa ating kasarian? At kung ang usapan ay yung identity natin, hindi tayo magsisimula sa kultura. Hindi natin pagbabatayan ng opinion, pati kultura. Hindi natin gagawing basis ng katotohanan yun. Hindi tayo magsisimula sa nararamdaman natin. Babalik tayo sa unang-unang simula talaga. Sa origin, ika nga. Babalik tayo sa tinatawag na creation. Sapagkat doon nagsimula ang lahat ng mga bagay. Dahil bago pa man magkaroon ng mga debate tungkol sa kasarian, bago pa man magkaroon ng mga label yan, nilalagyan ng mga label no? Ano ba yung mga label? Yung mga katawagan. Marami ng katawagan ngayon ng kasarian na labas sa lalaki at babae. Bago pa magkaroon ng mga ganyan, may malinaw ng pahayag ang Diyos. Tingnan po natin ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Magsimula tayo sa simula. Sa unang aklat ng Biblia at sa unang kapitulo ng Biblia sa Genesis. Genesis 1:26 hanggang 27. Dito natin makikita ang original na disenyo ng Diyos nung lalangin tayo. Yung Genesis, mga kapatid, wikang Hebreo yan ang ibig sabihin ng pasimula, in the beginning. Kaya dito lahat ng pasimula. Chapter 1 pa tayo, mga kapatid. At ang chapter 1, mga kapatid, kung tawagin yan, creation chapter. Sapagkat dyan inilahad isa-isa yung paglikha ng Diyos ng lahat ng mga bagay. Kasama na ang tao, mga kapatid. So basahin po natin, mga kapatid. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Diyan muna tayo, huwag muna natin basahin. Babalikan naman natin yan. Yung mahaba, yung at magkaroon sila ng pamamahala, etc. Dito lang muna tayo. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Yung pagiging larawan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi tungkol sa mukha natin. Hindi pisikal na tinutukoy dyan. Hindi literal yung salitang larawan dito, kundi mas malalim kaysa sa literal. Mamaya babalikan po natin yan para may paliwanag na maayos. Pero ang punto natin dito, tinitingnan natin ang disenyo ng may lalang sa atin. So, at sabi dito, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ibig sabihin, ang tao ay nilalang sa larawan ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Tuloy po natin, paano ba yan? Yung ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. So yung dalawang talatang yun, halos 3 beses sinasabi. Yun nilalang tayo ng Diyos ayon sa sariling larawan. Napakahalaga ho yan Sapagkat yan ang disenyo ng Diyos sa atin. Nilalang tayo number 1 sa larawan niya. At sabi nito, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Kasama yan sa disenyo ng Diyos, sakop ng pagkakalikha sa atin bilang larawan ng Diyos. So mga kapatid, malinaw yung talata. Dalawa lamang ang kasarian o gender. Parehong nasa larawan ng Diyos yan. Parehong mahalaga sa Diyos yan. Wala nang ikatlong kategorya. Sa panahon nga natin, kaya natin pinag-uusapan ito naglagay ng mga iba't ibang kategorya bukod sa lalaki at babae. Ang dami na mga kapatid. Di ba? Sa Biblia, walang third sex, mga kapatid. Walang kalabuan ng pahayag, malinaw na malinaw po. Kung tayo naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, dapat tanggapin natin na ganyan yan. Ang kasarian, mga kapatid, ay hindi imbensyon ng kultura,
hindi imbensyon. Hindi nagsimula sa tao, hindi nagsimula sa kultura. Wala pang kultura yan, mga kapatid. Panahon pala ng paglikha yan eh. Ito ay disenyo ng may lalang. Yan ang origin talaga yan. So, lalaki at babae lamang. Ngayon, balikan natin, sabi kong babalikan natin, yung tungkol sa pagkakalikha sa atin ayon sa larawan ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin yan? Unang-una, mga kapatid, ang ibig sabihin yan ay hindi physical yan. Bakit? Hindi physical, hindi literal, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Espiritu, ibig sabihin, sabi ng Panginoon sa Kristo yan, sinabi niya rin sa Lucas, sapagkat ang isang Espiritu ay walang laman at mga buto. O tayo, may laman at buto. So, hindi physical. Hindi literal na physical ang tinatalakay dyan. Kung hindi physical yan, mga kapatid, ano yan? O narito yung mga paliwanag na makikita natin sa Biblia. Number 1, kapag sinabing ayon sa larawan ng Diyos, tumutukoy yan doon sa aspeto ng larawan ng Diyos na may kaugnayan sa moral na larawan. Ano ibig sabihin ng moral na larawan? Kakayahang maging matuwid at banal. At yan ang Diyos, matuwid at banal. At ang tao ay may kakayahan, may gawin din yan. May kakayahan tayo. Ang hayop, hindi kayang gawin yan. Ang tao ay nilikhang may konsensya. May konsensya ba ang hayop? Maaaring ikatwira na iba. Meron, pero hindi o. May kakayahang kumilala ng tama at mali. O yung tama at mali ng hayop, lalo yung mga pet natin, limitado yan. Kailangan i-train mo ng gusto yan. Sabi nga rito sa Efeso 4:24, ano ba ibig sabihin yan? Sabi ni Apostol Pablo, nannilalang ayon sa wangis ng Diyos, ano yun? Sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So in righteousness, righteous ang God natin. So dapat righteous din tayo. At kabanalan, banalan Diyos, katotohanan ng Diyos. Dapat nandun tayo sa katotohanan. Kaya natin yan sapagkat tayo nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ikalawa, ang ibig sabihin ng nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos, yan ay may kaugnayan sa aspeto ng espiritual na larawan. Yan yung kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos. Tao lang din ang may kakayahan yan. Alam niyo sa Biblia, pag inalukay niyo yung Biblia, tanging ang tao lamang ang sinasabi ng Biblia na sa dinamin, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tanging ang tao lamang ang nilikha niya ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. O yung tao may kakayahang sumamba, manalangin at makipagrelasyon sa may lalang. Kaya spiritual na aspeto ng image of God yan, mga kapatid. Sabi nga sa Ecclesiastes 3:11, ginawa niya, ibig sabihin ginawa ng Diyos, ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Iniligay ng Diyos ang walang hanggan. Ano ba yung walang hanggan? Kapag sinabing walang hanggan, ay merong kaugnayan yan sa espiritualidad. May kaugnayan yan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. At dadalhin tayo ng Diyos sa walang hanggan. So, may spiritual na paghahanap ang tao na wala sa ibang nilalang. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanyang isipan ang tungkol sa walang hanggan. Tungkol sa Diyos yan. At ang pangatlo, intelektual at pamamahalang larawan. Ito yung mga kapatid yung kakayahang mag-isip at magpasya. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos, so meron tayong intelektual at pamamahala. May kakayahan ng tao sa rasyonal o makatwiran na pag-iisip. Meron tayong reason, may logic tayo. Marunong tayong magdesisyon. At marunong din tayo mag-create, ha? Hindi nga lang katulad ng pag-create na Diyos na out of nothing, salita lang, nag-create siya. Tayo, sa panahon kasi natin ngayon, yung salitang create, nagagamit na sa computer, ang dami niyan eh. Mag-create ka ng file, mag-create ka ng image, create ang tawag yan eh. Nila ngayon, di ba? Pero nung araw ng bata ako, strictly, pag sinabing create, gagawa ka out of nothing. Pero naiba na yung definition eh. So dito tayo sa pangalawang definition. Ang tao marunong lumikha eh. Malikhain ang tao. At magplano. Di ba? Kaya intelektual eh. At pamamahalang larawan eh. Yan ang dahilan kung bakit ang tao ay binigyan ng Diyos ng pamamahala sa lupa. Yung sinasabi kong talata kanina, 126, na hindi natin itinuloy paliwanag. Ituloy natin. Oh.
Ito yung unang talata to. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ito yun, no? At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So yun mga kapatid. Yan yung intelektual at pamamahalang larawan ng Diyos. At yung huli, yung ikaapat, mga kapatid, yung relational, hindi rational, relational na larawan sa aspeto ng larawan ng Diyos. Sa English yan, mga kapatid, relational aspect of the image of God. Ibig sabihin, mga kapatid, meron tayong kakayang magmahal. May kakayahan tayo makipag-ugnayan sa kapwa natin. Maraming talata sa Biblia nagpapahiwatig at nag-uutos pa ng kanyan na magkaroon tayo ng mabuting pakikisama sa lahat ng tao. At ang tao ay nilikha may kakayang magmahal, makipag-ugnayan at bumuo ng pamilya. Maging kaaway nga May kakayahan tayong magmahal At inutos sa atin na mga Kristiyano, inutos sa atin ni Kristo, tayo mga Kristiyano, dapat pati kaaway ibigin natin. O kaya ba ng hayop yan? Ibigin ang kanya kaaway? Hindi Pag nakita, lalo yung mga mababangis na hayop, pusa lang, nakikita ko yun Ang isang pusa na naging magkaaway, pag makikita, nagtataasan na balahibo Nag-aambaan sa isa't isa Hindi nila kaya umibig ng kaaway kasi mga kapatid. Pero tayo, natusan pa, di ba? Kaya sa relationship natin, at meron tayong relationship din sa Diyos. So yun po mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ng nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Yan ang disenyo sa atin ng may lalang. Nilikha tayo ayon sa kanyang larawan at ang nilikha niya, lalaki at babae, wala ng ikatlong kategorya. So nakita niyo, mga kapatid, bakit lalaki at babae? Bakit lalaki at babae? Sapagkat, mga kapatid, kung titingnan natin, sa pagtuturo naman nandiyan din sa Genesis chapter 2, verse 18 hanggang 24, yung lalaki at babae, magkatuwang kasi yan. Ang katuwang ng lalaki, babae, hindi lalaki sa lalaki, babae sa babae. At tingnan po natin, mga kapatid, una, kung bakit lalaki sa lalaki, lalaki sa babae, sapagkat yun ang design ng Diyos sa pag-aasawa, sa pagkakaroon ng malalim na relasyon. Tingnan nyo, mga kapatid. Sa Genesis 2:18, at sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko na isang katuwang na nababagay sa kanya. So, ang Diyos mismo ang nagdesisyon yan. Igagawa ko siya ng isang katuwang na nababagay sa kanya. At ang sabi niya ay hindi mabuti na nag-iisa lang ang lalaki. So, kailangan niya ng katuwang, mga kapatid. Katuwang na nababagay, hindi yung basta partner lang. Sino yung nababagay? Babae. Pag tinignan natin yan, pag tinuloy natin ang basa. Pero dito muna tayo. Yung babae, katuwang na nababagay. Ibig sabihin na ano sila, yung katuwang na karapat-dapat sa lalaki. Yung katapat talaga. Yung talagang perfect match ng lalaki sa lahat ng nilang nilikha ng Diyos. Ang perfect match ng lalaki, babae, mga kapatid. Yung babae, parang ano yan mga kapatid, complement. Ibig sabihin ng complement, yan ang nagpupuno sa kakulangan ng lalaki. Sa konteksto ng Genesis, mga kapatid, dito sa 2:18, sabi nga rin a helper comparable to him. Yan ang babae. Yung helper niyan, hindi yung domestic helper. Kaya nga sa Tagalog, katuwang na nababagay sa kanya. So, hindi sila magkatulad, pero magkabagay sila. Ang babae ay hindi kapalit ng lalaki, kundi katuwang na bumubuo sa lalaki. O sa mga susunod na talata, ipinakita ko paano isinakatuparan ng Diyos. Yung kanya sinabi na siya, igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So, verse 18 yan, tuloy-tuloy lang tayo hanggang verse 24. Paano nangyari yon? Ganito kasi yan. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoon Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa impapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga yon. At ano man ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang o buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. So yun pala yung unang naging trabaho ng lalaki. Dinala sa kanya ng Diyos ang lahat ng nilikha niya ng mga hayop
at siya na ang bahala, inassign sa kanya, bigyan mo ng mga pangalan yan. Kaya sa sumunod na talata, at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa impapawid at bawat hayop sa parang. Subalit, para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Walang nakitang katuwang, pero alam ng Diyos, kailangan niya na may katuwang. Kaya, siyempre, pagkatapos yan, lumikha ang Diyos ng kanyang katuwang. Ito po. Kaya't pinatulog ng may himbing ng Panginoon Diyos ang lalaki. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na yon. Kaya ng Diyos yan eh. Parang inoperahan niya si Adan. Tapos kinuha yung tadyang. Pinaghilom na rin yung sugat. So hawak-hawak ng Diyos. Yung tadyang, ano ba yung tadyang sa English? Rib. Rib dito, yung buto rito, no? Sumunod na talata. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Nagkukwento dito si Moises. Si Moises ang sumulat ng Genesis. So, yung tadyang ginawa ng Diyos, no? Ginawa niyang babae. Tapos, ang Diyos mismo ang nagdala sa babae patungo kay Adan. Sumunod na pangyayari? At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Yung pala dahilan Bakit babae ang tawag sa kanya? Yung nilikha ng Diyos galing sa kanyang tadyang. Bakit babae ang tawag? Kasi galing siya sa lalaki. Yun lang ang paliwanag dyan. So, perfect match sila, mga kapatid. Talagang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Nakita nyo, compatible na compatible. Hindi pwede yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Lalaki sa babae yan, mga kapatid. Tapos pinasok yung doktrina tungkol sa pag-aasawa. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Isang laman na lang sila. Sa paningin ng Diyos, yung mag-asawa, isang piraso lang yan. Spiritually, hindi po literal. So yan ang pundasyon ng pag-aasawa. Yan din ang origin ng pagkakasal, mga kapatid. Yan ang unang kasal. Pagkatapos yan, binasbasan sila ng Panginoon Diyos. So kasal yan, kumbaga sa panahon natin ngayon. So ang Diyos ang naghatid ng kay Eva patungo kay Adan. May basbas sila ng Panginoon. Kaya ang pundasyon ng pag-aasawa, nakita natin dyan. Ano meron sa mag-asawa? May lalaki at may babae. Hindi lalaki, babae. Hindi ho. May lalaki, tapos may babae. Kapag yung lalaki, ang kinakasama niya, lalaki rin, hindi po mag-asawa yun. Ganon din sa babae. Hindi mag-asawa yun. Kahit anong patambling-tambling ang gawin natin, kahit anong pakakatwiran ang gawin natin, na kahit ikasal pa yan, wala namang kasal dito, pero take note alam niyo ba yan na may born again pa, kuno, na pastor na nagkakasal ng same gender? Search nyo sa internet. Makakita kayo. Search nyo sa Google. Sa YouTube, makakita kayo ng mga wedding na akala mo sa umpisa kung sino ikakasal. Yung parang lalaki, parang babae. At pastor pa raw. Hindi ko alam kung paano siya naging pastor. Baka pera-pera lang ang usapan. So nakita nyo, pero hindi kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas yun. Yung kasal na yun. Siguro sa ibang bansa na balita natin, kinikilala na yun. Kasi yung tao, ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Pinapangatwiran nila, hindi, yan, pag-ibig yan, hindi ganyan ang pag-ibig. May tinuturo ng Biblia. Ang pag-ibig, ang pagtuturo ng Biblia dyan, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kamalian. Mali yun Bakit ka matutuwa nun? Pag-ibig ba yan? Hindi pag-ibig yan. Pag-ibig siguro yan sa sariling definisyon ng mundo. Mundong makasalanan. So nakita nyo, kung aalisin mo ang disenyo ng Diyos, masisira yung plano ng Diyos, di ba? Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. So yan yung lalaki at babae. Sila yung magkatuwang. Hindi lalaki sa lalaki o babae sa babae. Ngayon, sa susunod, na punto natin dito, yung katotohanan na yan na ating natutunan ngayon, pinagtibay yan ng ating Panginoon Jesucristo. Pagdating sa bagong tipan, nung nangangaral ng Panginoon Jesucristo, ay may sitwasyon dito na sinubukan siyang testingin ng mga Hudyo, ng mga Pariseo partikular, na kumakalaban sa kanya. Gusto siyang subukan, no? At tinanong siya sa harap ng maraming tao tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa.
Parang ang tanong ng ang tanong ng mga Pariseo, pwede ba na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Ibig sabihin, any reason, pwede ba yan? O sa halip na sumagot si Kristo ng diretso, sinagot niya rin yun. Pero bago siya sumagot ng diretso, dito muna siya dumaan, mga kapatid. Dinaanan muna niya yung original na plano ng Diyos, yung original na disenyo ng Diyos na ating napag-aralan. Kinote niya to, mga kapatid. Ang kinokote niyang talata doon sa Genesis, alam niyo ba ang Genesis, na isulat niyan more or less mga 1,500 years bago naganap itong pangyayaring ito. Ibig sabihin, ang Panginoon sa Kristo talagang bumabatay ng kanyang aral sa kasulatan. Tayo pa kaya? Kaya ako nababanggit yan, may mga taong ayaw maniwala ng Biblia ay salita ng Diyos. Si Kristo nga na kanilang Panginoon na sinatawag, gumagamit nga ng salita ng Diyos sa kanyang pagtuturo. Dahil sabi nga rito, at tingnan yung sagot ng Panginoon, ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila? Hindi ba ninyo nabasa? Tayo, kababasa lang natin, na ang lumikha sa kanila, buhat sa pasimula ay nilikhan silang lalaki at babae? O hindi ba daw natin nabasa? O dito nakikita natin, mga kapatid, no? Na, sabi, nabasa ba natin, buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? Totoo yun, kababasa lang natin. Ibig sabihin, mga kapatid, pansinin ninyo, hindi binago ni Kristo yung turo sa Genesis na sinulat pa ni Moises 1,000 taon na mahigit na nakakaraan. Hindi niya dinagdagan, hindi niya binawasan. Eksakto. Lalaki at babae. Yun ang napag-aralan natin. Nabasahin natin ang Genesis. Pinagtibay niya yung original na disenyo. Pinagtibay ng Panginoon. Kung si Kristo ang ating Panginoon, ang kanyang salita, ang salita niya dapat sundin natin. Kaya doon sa mga nagsasabi na nasa third gender, third sex kung tawagin, na sila'y naniniwala sa Panginoon Diyos at sa Panginoon Jesucristo, dapat sundin nila yan. Huwag kayong magagalit, ha. Ganito lang ang magsalita, mga kapatid, para maidiin-diin naman yung mga punto natin. Ganun kahalaga yan. Hindi tayo galit. Kung galit ako, mga kapatid, hindi ko na ituturo sa inyo to. Kung kayo nasa third sex, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi tayo ganun. Sapagat tayo inuutusan ng Panginoon Diyos, ang mga Kristiyano, na i-share natin ang gospel. Kasama sa pag-share ng gospel, yung pagtutuwid ng ating pamumuhay. Ayusin natin ang buhay natin para sa ikabubuti po natin. Tuloy po natin ang talata. At kanyang sinabi, ito, kinote pa sa Genesis din. Tuloy lang, no? Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. O, di ba yung kababasa lang natin dyan? Di ba? Kahit iniiwan ang lalaki, ang kanyang amatina, etc. So yan mga kapatid. Kinukot lang ng Panginoon. Eksakto pa pagkakakot. May konting diferensya lang sa letra. So mga kapatid, ano naging konklusyon ni Kristo? Si Kristo ngayon, mula dyan, nagkonklusyon siya. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Dito sinagot yung tungkol sa pag-iwalay. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papag-iwalayin ng tao. So nakita niyo, no? Kung paano pinagtibay ng Panginoon Jesucristo yung aral doon sa Genesis. So yun po, mga kapatid. Lalaki at babae lamang, walang third gender. Yan ang original na plano ng Diyos. Ngayon, mga tao, nangangatwiran, mga kapatid. Walang katapusan na pangangatwiran. Binibigyan nila ng justification. Kapatid, kung ganyan ka, makinig ka mabuti. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, ay dapat ka maniwala sa salita ng Diyos. At dito sa susunod na bahagi natin ay yung tungkol sa pagbaluktot ng tao sa disenyo ng Diyos. Alam na natin ang disenyo ng Diyos. Binaluktot ngayon ng tao yan. Binaluktot ang tawag natin yan, tinuwis. Binago. Pag sinabing binaluktot, talagang tinanggal yung pagiging matuwid. Baluktot Tingnan nyo, mababasa natin yan sa Roma 1:21 hanggang 27. Paano ba umabot ang tao sa ganun tungkol sa gender, sa kasarian na pinag-uusapan natin? Paano ba nagkaroon ng isipan ng tao na pwede pala yung babae, lalaki sa lalaki? Bakit ba nila naisip yan? Samantalang ayaw ng Diyos yan. Ito ang kasaysayan nito. So, 7 talata to, no? 21 to 27 ng chapter 1 ng Roma. Actually, ang tumbok natin talata ay mababanggit pa sa 26 and 27.
Sapagkat doon mababanggit ang maling relasyon, yung sexual relasyon, na babae sa babae at lalaki sa lalaki. Pero bago banggitin yun, mga kapatid, maganda makita din natin ang konteksto, yung pinaghugutan ng pangyayari. Dito nagsimula yan sa 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, no? Siya ay hindi nila niwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan. Merong nila na binabanggit dyan. Pag binasa na hanggang 27, tinutukoy dyan, kasama dyan, sabit dyan, yung nila na hindi kinilala ang Diyos at hindi nila niwalhati bilang Diyos ang Diyos. O kahit pala kilala nila ang Diyos, alam nila may Diyos. Kiniklaim nila na kilala nila ang Diyos. Pero hindi nila niluwalhati ang Diyos, hindi nila pinasalamatan ng Diyos kasi hindi nila sinusunod eh. Ngayon, mga kapatid, ano nakita natin dyan? No? Hindi nila niluwalhati ang Diyos, hindi pinasalamatan. Diyan nagsimula ang problema. Patungo yan mamaya, makikita nyo. Doon sa topic natin. Diyan nagsimula ang problema kapag itinakwil ang Diyos. Ang disenyo ay madaling palitan ng sariling kagustuhan. Kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran. Yung mga taong yun naging walang kabuluhan sa harap ng Diyos dahil sa kanilang pangangatwiran. At ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. So nagdilim ang puso nila pero pinabayaan na lang ng Diyos. Matigas ang ulo, nangangatwiran pa eh. Magagaling mga atwiran yan eh. Makikita nyo sa Facebook, sa YouTube, sa social media, maski sa television. May napanood nga ako sa television. Pinangangatwiran ng isang artistang Pilipino na sikat yun, mga kapatid. TV host yun. Na pag-ibig daw yan. Pag-ibig. Hindi daw ganyan ng Diyos na malupit na magagalit doon sa mga umiibig siya. Kung sa-summarize ko yan, mga umiibig sa same gender. Maliho yun, mga kapatid. Ang laki ng impluensya nun. Di ba? Sapagkat yung tinutukoy ko, malakas ang impluensya niya. Binabakapan pa siya ng co-host niya na may impluensya rin. Mga sikat kasi. So nakita niyo, mga kapatid, sabi, walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran. Naging walang kabuluhan sila sa kanilang pangangatwiran. Pangangatwiran kasi. So tingin sa kanila ng Diyos, wala silang kabuluhan. At yung puso nilang walang katuturan, nagdilim. Tuloy pa natin. Sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal. No, akala nila tama sila eh. Ang payo pa nga na nadinig kong video. Napanood kong video eh. Kung ang reliyon natin ay nagtuturo ng lalaki at babae lang na bawal yung umibig sa kapwa gender. Abay, umalis na daw tayo sa ganyan reliyon. Tayo nagtuturo ng ganun eh. Yung reliyon natin, reliyon ng Biblia, ang itinuturo, mga kapatid, ay isang gender, dalawa lang. Lalaki at babae lang. Sila lang ang pwede maging mag-asawa at magtalik bilang mag-asawa. Yan, sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal. At pinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at mga ibon ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. So dito nakita natin may kaugnayan sa kanilang paniniwala at relasyon sa Diyos. Yung pangyayaring yun eh. Ipinagpalit nila sa ibang Diyos. Yung tunay na Diyos. Sapagkat ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. At ang ginawa nila, gumawa sila ng mga imahin. Imahin na kahawig ng tao. Di ba ganun yung mga niluluhuran dinadasalan? Mga rebulto ng mga tao. At minsan may makakita ka, mga ibon, lalo na sa mga paganong labas sa Christianity. Punta ka sa India. No? Pati ahas sa tao, niluluhuran eh. Pati daga eh. Ang mga hayop na may apat na pa at mga gumagapang baka, di ba? Sacred cow. Ang tawag doon. 24. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, dahil hagot na hagot sila eh. Yung pagnanasa ng kanilang puso, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan. Pinabayaan na sila ng Diyos. Dahil matindi ang kanilang pagnanasa. Ayaw mo makinig sa Diyos. Sige. Hindi ka naaawatin. Ang Diyos ay mabait, totoo. Sinasabi din nila, mabait daw ang Diyos eh. Kaya okay lang daw sa Diyos yun eh. Mabait ang Diyos, pero sa Biblia, ang kabaitan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi sa masamang pamumuhay. Ang kabaitan ng Diyos ay doon sa nananampalataya talaga sa Kanya. Sumusunod.
Pero mabagsik din ang Diyos. Kaya nga may paghuhukom eh. Kaya nga hahatulan sa apoy ang mga taong hindi maniligtas. So kita niyo, no? Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos. Sa karumihan, pinabayaan na lang sila upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ano nangyayari dyan? Nilalapastangan ng lalaki ang kanyang katawan at yung katawan ng kanyang partner na lalaki rin. At ganun din sa babae sa babae. Paglapastangan yun sa kanilang sariling katawan. Parang sa masakit na salita. Ay, wag na. Ayoko na banggitin yung masakit na salita. Huwag kayong magagalit sa akin o yung mga nasa third sex o yung may mga potensyal na maging lumagpas sa pagiging lalaki at babae. Huwag kayong magagalit, mga kapatid. Sinishare ko sa inyo, baka hindi nyo alam ito eh. Hindi kayo mag-decide. Kung ayaw ninyo, di wag. Pero wag. Para sa ikabubuti nyo, tanggapin nyo ang itinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat deliver namin. Ipinangangaral namin hanggat maaari na may pag-ibig. Hindi kami nagagalit sa inyo. Gusto namin magbago kayo. Sundin natin. Isinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan nyo ba? Mababagsik yung mga salita nito. So, muna na talata. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. At sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang, sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakilanman. Kapag ang katotohanan ay pinagpalit nila katotohanan ng Diyos eh. Yung natural ay tinatawag ng luma. Laos na yan. Yung nature. Luma na yan. Kasi pinagpalit nila yung katotohanan. At ang taliwas, yung kontra sa katotohanan, tinatawag ng tama. Ang gano'n na-develop yan, mga kapatid. Pinagtatanggol na ng mga tao. At malalaking tao pa nagtatanggol dyan, mga prominenteng tao sa lipunan. Kaya nakukonsinti, dumadami yung ganun. Mga kapatid, kung kayo involved dyan, pag-aralan nyo mabuti ito. Yung mga binabasa natin talata, ito na mga kapatid, yung 26 and 27, tinumbok yung paksa natin. Dahil dito, ito yung taliwas sa likas. Yung ginawa ng mga to, taliwas sa likas. Ibig sabihin taliwas kontra sa nature, sa natural. Tingnan nyo. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Pinabayaan na sila ng Diyos eh. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. Pinabayaan na pala ng Diyos yun. Yung mga nagtatalik pala, no? Sa hindi likas. Ang likas kasi, ano ba yung likas? Yung babae, dapat ang katalik niyan ay lalaki. Pero hindi lahat na lalaki, kailangan asawa niya. Kung mag-aasawa ka, magpa-partner ka, sexual partner, no? Pero sa Biblia talaga dapat asawa. Pero anyway, for the sake of discussion, kung may katalik ang babae, lumalabas, dapat lalaki. Hindi babae sa babae. Yan tinutukoy dyan eh. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. Ang hindi likas, sa babae din sila pumatol. At sa lalaki naman, at gayon din naman ng mga lalaki, nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae, yun ang likas eh. Pakikipagtalik na lalaki sa babae. Nung iniwan ng lalaki yon ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. O di sila. No? Lalaki sa lalaki na yan. Gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki. At tumatanggap sa kanilang sariling kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Kaya siguro lumitaw yung AIDS at mga sexual diseases eh. Dahil doon sa huling parirala at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Mapaparusahan tayo niyan kapag ginawa natin yan. So, mga kapatid, na-ignite lang ako pero hindi ako nagagalit. No? Medyo tumataas yung boses ko. No? Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman po tayo galit. Nais nating i-deliver sana to ng malumanay. Pero talagang mabigat yung mga talatang binabasa natin eh. Kaya mga kapatid, ganyan ang pagtuturo ng Biblia. Paano nabaluktot lahat yan? Diba? At ang susunod na punto mga kapatid, hindi naman huli ang lahat. Pero pwede pa tayo magbago dahil ang katotohanan may kasamang biyaya yan. Tingnan niyo. Ang Biblia ay malinaw sa disenyo ng kasarian. Pero malinaw din ang biyaya.
Kung tayo nagkakamali, susuko tayo sa Diyos, nakahanda ang Diyos, natanggapin tayo. Tingnan nyo, dito sa 1 Corinto 6:9 hanggang 11, warning ito, pero hindi hopeless. Hindi hopeless na sitwasyon. Mamaya makikita nyo kung bakit ko sinabing hindi hopeless. Dahil may biyaya eh. Sabi, hindi ba ninyo nalalaman, ito warning, unang bahagi, warning. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, huwag daw tayo paloko. Ang mga mapagkapit, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga mangangalunya, mga binabae. Ginawa kong kulay dilaw, bagamat maraming kasalanan kasi nabanggit eh. Hindi lang naman yung binabae, mga nakikipid sa kapwa lalaki. So hindi lang yung mga nasa third sex ang pinatutungkulan dito. Na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Isipin nyo mabigat yan ha. Kasama na yung mga mapakepid, sumasamba sa Diyos-Diyusan at yung mga mangangalunya. Hindi ka rin magmamana ng kaharian ng Diyos. Lahat tayo nagkakasala, di ba? Na dumadapo sa isipan natin, aksidente kung minsan na kasalanan, na mga Kristiyano, mga kapatid, hindi naman perfecto. Nagkakasala. Ang tinutukoy rito, mga kapatid, mapakiapid ka. Ibig sabihin, namumuhay ka na sa pakiapid. Namumuhay ka na, ayaw mo nang umalis doon. Hindi lang yon, pagsamba sa Diyos-Diyusan at mga ngalunya, ayaw mo na umalis doon, nai-enjoy mo na. At itinuturing mo na ang tama ang ginagawa mo. Yun ang delikado. Pinamuhay mo na, wala kang planong magbalik loob sa Diyos. Wala kang plano magbago. Yan yung hindi magmamana na kaharian ng Diyos. Pag inabot ka ng kamatayan sa ganyang kalagayan. Pero yung isang beses ka nagkasala, hindi naman sinasadya. Pero mabibigat yung mga kasalanang binigay rito, di ba? Puro sadya yan eh. Ito pa. So mga binabae yun ha. Binabae. Mga nakikipid sa kapwa lalaki, pareho na nabanggit. Sabi rito, mga magnanakaw, masasakim, mga manlalasing, mga mapagmura, o ang mga manggaganso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasi sabi ko mga kapatid na pag namuhay ka dyan, na-enjoy mo na yan, at nangangatwira ka na ngayon, pinagtatanggol mo na yon, delikado yan mga kapatid. Hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. So yan ang katotohanan, babalayan, pero may biyaya mga kapatid. Ano biyaya? Pinagsasabihan ni Apostol Pablo, nagbago na. Sabi kasi, at ganyan na mga ilan sa inyo noon yan. Hindi kasalukuyan nasa church sila, ginagawa pa rin nila yun. Kasi matitiwalag sila, Yung ganyan, ang ilan sa inyo. So nagbago na sila. Dito nakikita natin mga kapatid, na ang ebanghelyo ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Nabago sila eh. Sabi rito, subalit naugasan na kayo. Pag sinabing naugasan, lilinis na kayo, di ba? Sa Biblia, pag sinabing naugasan, nilinis ka na sa iyong mga kasalanan, pinatawad ka na, at nagkaroon ka na ng pagbabago sa kalagayan mo sa harap ng Diyos. Ano pa sabi? Ginawa na kayong banal. Pag sinabing ginawa na kayong banal, but you were sanctified. Pag sinabing sanctified, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin, hindi ka nagkakasala. Kundi, ang ibig sabihin talaga ng sanctified, na sa Tagalog ay banal, just sa talatang yan, ay itinabi ka na. Ibinukod ka na ng Diyos para sa kanyang sariling layunin. Iniwalay ka na sa sanlibutan, spiritually. Hindi na para sa dating buhay mo. Nais ng Diyos na maalis ka sa masamang pamumuhay mo, kaya pinapaging banal ka. Ginawa kayong banal. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan, ginawa ka ng pag-aari ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng sanctification. But you were sanctified. Ano sumunod? At inaring ganap na kayo. But you were justified. Justified. Yung kasalanan mo, pinawalang sala na ng Diyos. Binura na ang kasalanan mo. Pinatawad ka. Dahil may nagbayad na ng kasalanan mo para sa iyo. At yun ay si Kristo. Kaya sabi nito, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So hindi lang legal ang ating pagbabago, kundi sa Espiritu ng ating Diyos. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa puso natin. Malamang Holy Spirit yan, mga kapatid. Ang Holy Spirit, kumikilos sa buhay natin, di ba? Nagdadala sa atin, inaakay tayo sa pagsisisi. Nagbabago ang buhay natin. Kaya hindi lang legal na na-justified tayo, kundi ang may tunay na panloob na pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
So yan po mga kapatid, ang katotohanan at biyaya. So yan ang lesson natin mga kapatid. Pero tandaan natin, huwag maging matigas ang puso po natin. Kung kayo mga kapatid ay involved sa ganyang gawain, sana hindi kayo nagalit sa akin. Ako'y naaawa sa inyo. Sana mapag-isip-isipan niyo yan mga kapatid. Maaaring nalilito kayo ngayon. Di ba ganun yung nadidinig natin? May katanungan silang malalim. May pakiramdam na hindi ako sigurado. Ano ba talaga ako, lalaki ba ako o babae? Nandun pa nga yung mga salitang ako'y lalaki na natago, na nakulong sa katawan ng babae. Huwag kayo maniwala sa kasinungalingan na yan ng daigdig. Inaakay tayo ni Satanas sa kapahamakan pag ganyan. Awatin natin yan mga kapatid. Huwag tayo magtanong sa mundo na puno ng kasalanan. Tanungin natin ang salita ng Diyos. Sasabihin ng mundo, sige, malaya ka. Gawin mo ang gusto mo. Ikaliligaya mo. Hindi po pwede ang puso natin masunod. Hindi pwede. Sapagkat ang puso natin, lalo na kung ang puso natin ay sugatan, naapektuhan niya ng kasalanan, paano tayo makatitiyak ng ating sarili tungkol sa disenyo sa atin ng Diyos? Sabi nga ng Biblia, ang puso ng tao ay mandaraya. Huwag tayo magtitiwala sa puso, magtiwala tayo sa bilin ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka aksidente. Minsan, kaya nakatwira nila, parang nagkamali ata ang Diyos sa akin. Hindi pwede magkamali ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka error. Hindi ka error o pagkakamali ng sistema ng Diyos. Kung may pagkalito, kung nararamdaman mo yun, hindi ko mo nalilito ka, katibayan na yan na mali ang kalagayan mo. Hindi ganun yun. Kundi patunay yan na ang mundo ay sugatan. Kaya ka nalilito. Kaya mga kapatid, magpasakop tayo sa otoridad ng Diyos. Kung may nakakaramdam ka na hindi buo, wala kang kapayapaan, ang sagot ay hindi paglayo sa disenyo ng Diyos. Akala na iba, nakalaya ka na, iladlad mo na yan, wag mo na itago. Hindi ganun. Malaya ka na ngayon. Di maligaya ka. Wala doon ang kaligayahan, mga kapatid. Hindi ka itinataboy ng Diyos. Tinatawag ka niya, hindi para baguhin ang kanyang disenyo, kundi para pagalingin ang iyong puso. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, di ba? Kayong mga nabibigatan lubha sa buhay, mga may pasan-pasan na mabibigat, pumarito kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Sapagat ang aking pamatok ay magaan. At ang aking pasan ay magaang din, malambot. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, mga kapatid. Ang tunay na kalayaan ay ang pamumuhay ayon sa orihinal na disenyo ng Diyos. Kung ano yung kasarian natin, yun mga kapatid. Kailangan lang kung nalilito tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Mag-aral tayo ng kanyang salita. At pag nakarating tayo sa katotohanan, mga kapatid, doon may tunay na kapayapaan. May tunay na katotohanan ang salita ng Diyos. At may buhay na walang hanggan. Naway nakatulong ito sa atin at ibahagi po natin dito sa iba. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.